Mga kababayan, marami sa inyo ang nagtatanong tungkol sa sticker na dinikit sa pinto ninyo noong isinagawa ang census, ang sticker na may nakalagay na taong 2024. Marami ang nag-aakalang dahil lang meron kayo nito, automatiko na kayong kwalipikado sa 2,000 piso na uplift assistance. Panoorin po ninyo ang buong video para sa kumpletong impormasyon dahil ipapaliwanag natin dito kung ano talaga ang ibig sabihin ng sticker na iyon at kung paano talaga tinutukoy kung kayo ay kwalipikado. I-subscribe na po kayo sa aming channel na SSS Update Today para palagi kayong updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa inyong pensyon at mga benepisyo. At bago tayo magsimula, comment na po kayo sa baba at sabihin kung saang city o probinsya kayo nanood ngayon. Ito ay nagbibigay sa akin ng malaking motibasyon na patuloy na gumawa ng mga video para sa inyo. Ang sticker na tinutukoy natin dito ay galing sa census na isinagawa ng Philippine Statistics Authority o PSA noong 2024 na tinatawag na Community-Based Monitoring System o CBMS. Ito ang parehong datos na ginagamit ngayon para tukuyin kung sino ang kwalipikado sa Group 2 ng Uplift Assistance, ang grupong binubuo ng mahihirap at near-poor na household. Ngunit narito ang mahalagang linawin natin ngayon. Ang pagkakaroon ng sticker na iyon sa inyong pinto ay hindi automatikong nangangahulugan na kayo ay kabilang na sa 2.5 milyong household na itinuturing na mahihirap at near-poor na nasa loob ng 25% pataas ng poverty threshold. Ang sticker ay hindi ang batayan ng inyong kwalipikasyon. Ang ibig sabihin lamang ng sticker na yon, kayo ay nabilang sa census, ibig sabihin nasama kayo sa opisyal na bilang ng populasyon ng Pilipinas noong isinagawa ang census. Wala pang kinalaman dito ang inyong katayuan bilang mahirap o hindi. Ngayon, paano ba talaga tinutukoy kung kayo ay kwalipikado bilang mahirap or near poor? Dito papasok ang interview na isinagawa noong panahon ng census. Kapag may nagsagawa ng census sa inyong bahay, may mga tanong silang inihahain tulad ng ilan ang nakatira sa inyong bahay, ang edad ng bawat isa, ang uri ng trabaho ng mga miyembro ng pamilya, kung may mga mag-aaral, kung ang inyong water supply ay maayos, at iba pang mga katanungan tungkol sa inyong pamumuhay. Ang mga sagot ninyo sa interview na ito ang siyang ginamit ng PSA para matukoy kung kayo ay kabilang sa 25% pataas ng poverty threshold. Mahalagang bagay na dapat malaman, hindi ibinabandera ng PSA o ng nagsagawa ng census sa inyo kung kayo ay itinuturing nilang mahirap. Ang sticker na dinikit sa inyong pinto ay hindi sumasagisag sa kalagayan ng inyong pamilya sa lipunan. Ito na naisagisag lamang na nasama kayo sa proseso ng census, wala nang iba pa. Isa pang mahalagang punto, marami sa atin ang basta na lamang tumigil sa mga simpleng tanong tuwing may sumasagawa ng census sa bahay. Aminin man natin o hindi, karamihan sa atin ay hanggang doon lang sa basic na impormasyon ang ibinibigay tulad ng bilang ng miyembro ng pamilya at ang kanilang edad. Pagkatapos noon, hindi na natin gaanong pinapahalagahan ang karagdagang tanong dahil sa pagnanais nating protektahan ang ating privacy o dahil sa pagkakaisip na sayang na lang ang oras. Ngunit mahalagang tandaan, ang mga karagdagang tanong na iyon ang siyang ginagamit para matukoy kung tayo ba ay talagang kabilang sa mahihirap o near poor o kung tayo ay nasa mas mataas na kalagayan ng pamumuhay. Kaya kung sakaling may susunod pang census or interview, mahalagang bigyan natin ito ng sapat na atensyon dahil dito talaga nakadepende ang pagtukoy sa inyong kwalipikasyon sa mga ganitong programa. Ngayon, isa pang bagay na madalas maging dahilan ng kalituhan.
May mga kababayan tayo na sa sarili nilang palagay, sila ay mahirap. Sinasabi nilang, mahirap naman kami. Ngunit kung titingnan natin ang pamantayan ng PSA, ang mahirap at near poor ay tinutukoy base sa isang partikular na porsyento, ang 25% pataas ng poverty threshold. Ibig sabihin, kahit sa palagay ninyo mahirap talaga kayo, kung hindi kayo pumasok sa pamantayang ito base sa datos ng inyong sagot sa interview, hindi rin kayo automatikong makakasama sa listahan ng mga kwalipikado. Kaya bilang buod, ang sticker na dinikit sa inyong pinto mula sa census noong 2024 ay hindi katumbas ng kwalifikasyon para sa 2,000 piso na uplift assistance. Ang sticker ay nangangahulugan lamang na kayo ay bahagi ng census, ngunit ang tunay na batayan ng inyong kwalifikasyon ay ang mga sagot ninyo sa interview noong isinagawa ang CBMS. Partikular sa mga tanong tungkol sa inyong pamumuhay, trabaho at mga pangangailangan. Isa pang mahalagang detalye na dapat malinaw sa lahat, ang listahan ng mga kwalipikadong mahihirap na pamilya ayon sa CBMS ay nasa PSA mismo, at ito ay hindi basta-basta ipinapaalam o ibinabandera sa publiko sa pamamagitan lamang ng sticker. Ito ay itinuturing na kompidensyal na impormasyon at hindi dapat ipagpalagay ng sinuman na dahil lang may sticker sila, kasama na rin sila agad sa listahan ng mga tatanggap ng tulong. Kung gusto ninyong malaman kung kasama nga kayo sa listahan ng CBMS bilang mahirap o near poor, ang pinakamainam na paraan ay bantayan ninyo ang opisyal na anunsyo ng inyong barangay o LGU. Dahil sila ang nakatanggap ng listahan mula sa PSA at sila rin ang nag-aanunsyo ng schedule ng payout. Kung gusto ninyo pang direktang kumpirmahin, maaari rin kayong mag-email sa PSA sa info@psa.tuldok.gov.ph para itanong kung talagang kasama ang inyong pangalan. Sana po nasagot natin ang katanungan ng marami sa inyo tungkol sa sticker na yon at malinaw na ngayon na ang pagkakaroon nito ay hindi nangangahulugang kwalipikado na kayo agad sa 2,000 piso na uplift assistance. I-subscribe na sa aming channel na SSS Pension Update para palagi kayong updated at para mas mabilis na makuha ang aming susunod na video na puno ng mahahalagang impormasyon para sa inyo.